Bagaman aminado ang ilang senador na mahirap ang paglaban sa anti-political dynasty bill, umaasa pa rin sila na maisabatas na ito. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, nasa higit kumulang 4 na dekada na ang lumipas at hindi pa ito naipapasa hanggang sa ngayon. Kaya anya, sana ay matuldukan na ang usapin at mabigyan na anya ng definisyon ng Korte Suprema ang naturang panukala. If I'm not mistaken, around 10 petitions before the Supreme Court to declare political dynasties as contrary to the Constitution. No? So that is another, sabihin na natin, track na mag-rule ng Supreme Court kung ano ang definition ng political dynasty in the cases that are pending before them. Sa panig naman ni Senator Bam Aquino, kailangan na ng matinding reforma para sa pagbabagong hangad ng taong bayan. Alinsunod na rin anya ito sa sunod-sunod na issue ng katiwalian sa bansa. Sa pagpapapasa ng naturang bill, isa sa pagdedebatihan ayon sa senador ay ang level of consanguinity o kung gaano kalayo ang koneksyon ng isang politiko sa kanyang pamilya at angkan. Pag sinabing first, ibig sabihin yun yung mga tao na kasama mo talaga sa iyong bahay. 'Di ba? Kapag second, yun yung mga nakasama mo noon at posibleng kasama mo ngayon. So meaning yung tatay mo, yung nanay mo, no? Pagdating sa third level, umaabot yan hanggang sa mga tito at pamangkin. No? Sa panig naman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, target nilang simulan ang preliminary hearing ng naturang panukala sa January 13, 2026. Una nang hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na iprioridad ang APD Bill at Independent People's Commission at 2 pang legislative measures sa kamakailang Legislative Executive Development Advisory Council meeting na ginanap sa Malacanang. Ayon naman kay Senator Pangilinan, may urgency sa pagpasa ng IPC dahil sa naging pagbitiw ni Rogelio Singson sa Independent Commission for Infrastructure. Mayroong urgency dahil nga nag-resign si Secretary Babe Singson. So, lalong nabawasan yung mga sundalo, na lumalaban para sa accountability sa ICI. So, tapos, wala ring armas. Walang bala. Diin ng mga senador na kung nais na isulong ang accountability, dapat na suportahan ang mga naturang reformang ito. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.